Alright, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Biglang lumalakas ang ulan. Pasensya na kung medyo maingay yung ating ambience. Okay, tatlong bagay po ang pag-uusapan natin. Una, dito po kay Congresswoman Herrera. Ito po yung Congresswoman na consistent na talaga namang ibinubunyag kung ano yung nakikita niyang katiwalian, kung ano yung may anomalya siyang nakikita. Consistent po ito na nagsasaliksik, no? Ito po si Congresswoman Herrera. Dinedemand niya po ang full account of 75 billion ng Maharlika Fund. At ang sabi niya pa, where is the money? Kailangan po nating ma-update. Ayon po sa rules ng Maharlika Fund, dapat i-update po nila ang taong bayan every quarter of the year, no? Every 3 months po dapat nag-a-update sila kung ano na yung update dito po sa Maharlika Fund. Pero wala po. Kaya nagtatanong na po si Congresswoman Herrera ng full accounting dito po sa 75 billion Maharlika Fund. Pangalawa po natin pag-uusapan, ito pong si Congressman Pulong Duterte. Isiniwalat po na itong One Sambayanan ay funded by Tambangag. Kilala nyo naman po siguro si Tamba at si Bangag. Funded by Tambangag. Ito pong One Sambayanan. Ang founder po niyan, mamaya sasabihin ko sa inyo. Hindi po talaga ako nagkamali sa mga sinasabi ko dati na itong taong to, salita ng salita, pa-interview ng pa-interview. Ang tandaan niya, nag-retire na siya. Pero andyan pa rin siya. Nag-iingay pa rin. Sabi ko, kumikita kaya ito? Eto na nga, ito na yung sagot. Isiniwalat na po ni Congressman Pulong Duterte na ito palang One Sambayanan. At mamaya, i-reveal ko sa inyo kung sino yung founder nito. Ay funded by Tambangag. At ikatlo po, yun na pag-uusapan natin, ito pong si Laila De Lima. Napaka baho ng bunganga nito pala, ng babaeng ito. Akalain mo pinagbibintangan niya na ngayon, itong ombudsman na nanghihimasok, nakikialam daw sa impeachment ni VP Sara. Samantalang sila yung naghain ng complaint sa ombudsman. Nananahimik yung ombudsman eh. At nung kumilos na, masyado naman daw mabilis. Contrary dito po sa inuupakan nilang Senate impeachment trial, impeachment court na napakakupad daw, ang bagal daw. Nung mabilis naman umaksyon, meron pa rin silang reklamo. So yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, paki-like po muna ang video ito at syempre huwag kalilimutang mag-subscribe. Okay, dito po kay Congresswoman Herrera. Kailangan po na malaman natin kung ano na ba lagay nitong Maharlika Fund. At speaking of accountability, no? Nakikita natin yung mga maraming congressman, congresswoman na tinaguri ang mga buhaya sa Kongreso. Lagi nilang sinasabi accountability, constitution. Pero hindi nila nakikita itong Maharlika Fund. We're talking about 75 billion pesos. Iko-compare natin sa 125 confidential fund. Sobrang layo. Baryang-barya lang po kung iko-compare mo sa 75 billion, yung 125 billion, million lang pala. 125 million na confidential fund ni VP Sara. Napakalayo po ng diferensya. Ito po yung Maharlika Fund alone. Meron pang PhilHealth na kinuha nila yung 90 billion. Meron pang PDIC, 115 billion. Meron pang 25 tons of gold. Kung talagang totoo sila sa sarili nila na naghahanap sila ng accountability, bakit doon lang sa confidential fund? Hindi po ba? Basahin natin ng konti itong report kay Congresswoman Herrera. Deputy Minority Leader. Minority Leader pala ito
si bagong henerasyon party list representative Bernadette B.H. Herrera is calling for full transparency and accountability. Oh, hindi nyo ba nakikita ang mga congressman na tinaguri ang buhaya? Itong 75 billion ng Maharlika Fund Investment Fund. Nearly 3 years after its charter was enacted by Congress. Alam niyo po ba yung mga pasweldo dyan, sa mga tauhan dyan, mga staff dyan ng Maharlika Fund? Kay lalaki po ng sahod. Ano nang nangyari dito sa mga kinuhang pondo at nilagay sa Maharlika Fund? Ano na nangyari sa pera ng bayan dyan? In an official press statement, Herrera raised serious concerns about the lack of visible progress. Wala. Lack of visible. Bulag po tayo. Tayo pong taong bayan ay bulag. Maaring, tinatago nila kung ano na status, returns, or concrete outputs from the Maharlika Investment Corporation, MIC, despite the substantial allocation of public funds. Where are the projects? Where are the returns of investment? Where is the 75 billion? Herrera asked pointedly. Kaya makikita nyo, sinisingle out lang talaga nila yung 125 confidential fund ni BP Sara. Pero sa iba, hindi na nila nakikita, bulag na sila. So ano ibig sabihin yan? Mga totoong nagmamalasakit ba sila sa taong bayan? Hindi. Ito po yung mga politikong, ayan, nanalo na naman siguro si Congresswoman Herrera. Siya ay pero hindi ko ibinoto to eh. Bagong henerasyon party list representative. Mga ipokrito yung mga aliado ni Tamba dyan ng mga congressman. Mga ipokrito. Kung mag-ingay sila sa media na accountability, 125 million ang confidential fund ni Bongbong Marcos, 10 billion. O nasa 15 billion na yata kasi 3 years na. 5 billion ng 5 billion yung confidential fund ni Marcos. Pero hindi nila hinihingan ng accountability. At yun nga, yung mga nasa Maharlika Fund, yung nasa PDIC na kinuha, ang dami. Ang dami pong mga anomalya, questionabling pondo na bulag sila pagdating po sa kaalyado nila. Yan po ang example ng mga ipokritong politiko. Dito po sa pangalawa, sa pangalawang topic natin kay Congressman Pulong Duterte, babasahin ko lang po. Pulong slums, one sambayanan as funded by Tambangag. Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte Islam, one sambayanan as a group funded by Marcos Romualdez Alliance using taxpayers' money and for pursuing or pushing the agenda of House Speaker Martin Romualdez to become president in 2028. Talagang si Tamba ang itinutulak nila. Kaya lang, nag-iipokrito nga itong si Tamba, ayaw pang umamin, natatakbo. Like any other member of the Makabayan Bloc, Sambayanan is a group similarly funded by Tambangag using taxpayers' money to fuel his twisted dream that he can still be president in 2028. President Duterte is already weak and old. His only dream right now is to return to his country and be with his family, said Kong Pulong. Okay, i-reveal po natin kung sino yung founder ng One Sambayanan. Ito po. Ito po ang founder niyan. Ayan. Nasa Google po ito. Tignan nyo na lang. Ayan, no? Lead Convenor Antonio Carpio. Founder Antonio Carpio. Kilala nyo na siguro yan. Yung dating Chief Justice ba yan? O Justice lang o Chief Justice.
si Antonio Carpio. Yung lagi pong nagpapa-interview at laging nag-i-English. Napaka-constructive. Ito pong si Antonio Carpio, dati pong binabatikos o dating kumukontra kay Bongbong Marcos noong 2022 election dahil siya po ay dilawan. Kaalyado niya po si Lenny. Hindi po ba? Yung sa mga excise tax, sa mga tax, lagi siya nagpapa-interview. At syempre, yung mga media, may bigay din yan. Kaya lagi siyang ini-interview. Lahat yan may mga bigay. Nilalabanan niya si Bongbong Marcos. And then ngayon naman, si BP Sara naman ang nilalabanan niya. Si BP Sara naman ang sinisiraan niya. Sabi ko, nag-retire na to bilang judge. Bakit salita pa rin ng salita? Papa-interview pa rin. Bakit hindi na lang mag-retire, manahimik sa bahay? Kumikita kaya ito? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Kumikita kaya ito? Isa pong simpleng attack dog. Itong si Antonio Carpio. Siya po ang founder ng One Sambayanan. Kaya, eto, meron nga silang inendorso nitong 2025 midterm election. Ayan, Bam Aquino, Franz Castro, Luke Espiritu, Sani Matula, Heidi Mendoza, Willie Ong. Ewan ko si Willie Ong, hindi, nag-withdraw na si Willie Ong Kiko Pangilinan, Ariel Querubin. So, halo po ito. Dilawan at komunista. Yan po ang ini-endorso ng One Sambayan o One Sambayanan na kung ang founder ay si Carpio. Ano bang pangalan ng Carpio? Antonio Carpio. So, gusto lang siguro hindi man direkta sinabi ni Pulong na itong si Antonio Carpio ay attack dog ng administrasyon at pinupondohan ng Tambangag, si Tamba at si Bangag. Hindi man din direktang sinabi niya. Ang sinabi niya, One Sambayan. Ang founder niyan si Antonio Carpio. Isa na noong 2022, meron dapat siyang patatakbuhing mga senador. Meron dapat. Kaya lang, nag-urungan. Natandaan nyo yon? Nag-altrasan. Kasi sinasabi niya, pinapakita nila ng One Sambayan. Ito yung mga senador namin. Nag-alisan Nag-alisan sa kanya, napahiya siya. Oo, ganyan po yan. Para ano pa? Ayan, salita ng salita. Para ano? Ba't hindi pa manahimik? Yung pala, pinopondohan. So, sinisiwalat lang natin, nire-reveal lang natin, at ini-echo lang natin yung sinasabi ni Congressman Pulong Duterte. So, yan, kilala nyo na. Pero, sa mga interview niya, madalas, nag-i-English, tapos, masalimuot pa naman yung batas dahil siya ay justice, attorney. Ang less fortunate na ating mga kababayan na nagkulang sa edukasyon, ay kagaya na rin natin, hindi naman mataas pinag-aralan natin, hirap talaga maintindihan ang mga batas, lalo na pag gumamit sila ng mga terminong pang-abogado. Pero ang kinukuha ng taong ito, yung mayayaman at mga middle class, na habang bumabanat siya sa mga binabanatan niya, kinukuha niya yung mga nasa mayayaman. At yung mahihirap, ang solusyon lang dyan ng mga politiko, tapalan ng pera. Ganyan po yung ginagawa ng marami. Hindi lang po si Carpio. Yung ibang mga political analysis, yung ibang attack dog dyan na nagpapa-interview, na nag-i-English, wala na po silang pakialam sa mahihirap, sa mga mababa ang pinag-aralan, kahit hindi sila maintindihan, wala silang pakialam dyan. Ang pakialam nila yung mayayaman at yung mga middle class. Kaya marami sa mayayaman, nakukuha nila Di ba? Nakukuha nila. Yung mga makamasa, kagaya nila Erap,
Duterte, yan, makamasa yan, ayaw nila dyan. Yung mga mayayaman, ayaw nila dyan. Kasi lagi silang nakikinig dyan sa mga kagaya ni Antonio Carpio. At ang paraan nila, naman nila sa mga mahihirap ay tatapalan na lang ng pera. Pero hindi po sila nagtagumpay dito po sa 2025 election. 'Di ba? Mas marami pa rin ang bumoto sa mga Duterte. Kaya lang, na magic nga lang. Hindi nga lang nanalo yung iba. At may pumasok na hindi naman talagang nanalo. Nanalo. Na magic. So, punta na po tayo dito kay Laila de Lima. Pag pinapakinggang, in-interview kasi si Laila de Lima ni Ted Filon. Asar na asar ako habang nakikinig ako. Sinasabi ko, ang baho ng bunganga nito. Pinagbibintangan na ngayon ang ombudsman na nakikialam sa impeachment, nanghihimasok sa impeachment ni VP Sara, samantalang nananahimik ang ombudsman. Nagbigay sila, nagpasa sila, nag-furnish sila ng copy ng kanilang complaint laban kay VP Sara. And then, nung pinapasagot na, dinideny naman ito ng Congress, ng House of Representatives, especially si Chua. Siya yung chairman ng Committee on Good Government and Accountability. Siya yung chairman nun Kung yung investigation nyo, ipinasa nyo, pinurnisan nyo ang ombudsman, automatic yun na naghahain kayo ng complaint. At may sinasabi nyo pa, mayroon mga ebidensya. At hindi lang si VP Sara ang idinidemanda nila doon. Marami pa yung mga staff yata ng DepEd, staff yata ng OBP. Marami pa pong mga dinidemanda. Noong naisip nila, nagkamali sila. Mali pala yung ginawa nila. Pero nag-ingay na sila sa media. Ayan, na-demanda na namin si VP Sara. Yun ang gusto nila maraming demanda. Maraming demanda. Kasi pag maraming demanda, baka mapaniwala nila ang taong bayan. Marami siguro talagang kasalanan si VP Sara kasi ang daming demanda. Yun ang gusto nilang palabasin At nag-ingay na sila, ayan, may demanda na si VP Sara sa ombudsman. Yung pala, nagkamali sila. Bakit? Kasi, itong complaint nila sa ombudsman, maaring maunahan ng ombudsman na magbaba ng hatol o pasya yung impeachment trial. Okay? Huli na nung naisip nila, naisampa na yung complaint. Kasi kapag naghatol ang ombudsman at naniniwala naman tayo na wala naman talagang matibay na ebidensya, mabigat na ebidensya, dahil lahat kinuha lang sa investigasyon, wala rin pong gaanong testigo yan na masasabi mong nagsasabi ng totoo. Lahat mga tinakot, pinilit na pumirma ng affidavit. Kaya nag-worry sila. Sigurado kasi na maa-acquit si VP Sara sa ombudsman dahil wala po talagang ebidensya. Okay? At pag naunahan ng ombudsman na magbaba ng hatol ang impeachment trial at sinabi, VP Sara acquitted, gagamitin ngayon ito ng depensa ng impeachment trial, depensa ni VP Sara sa impeachment trial. Sasabihin na, kukunin lang nila yung yung ruling ng ng ombudsman. Ito, babasahin nila yung ruling na walang matibay na ebidensya, lack of evidence, kaya inakwit si VP Sara. Kumbaga, i-quote lang nila ng defense team ni VP Sara. Ayan po, mayroon na pong hatol ang ombudsman at pinawawalang sala si VP Sara. Patay na sila ngayon. Ang laking nun. Ang laking bagay nun para sa depensa. Kaya, nagkamali sila, nabigla sila. Ang ginagawa ngayon nila,
sinisisi nila ang ombudsman. At matatawa ka dito kay Dilima. Talaga namang nakakatawa. 'Di ba? Yung Senate Impeachment Court, ibinalik yung impeachment complaint sa House of Representatives. Humihingi ng clarification ang Senate Impeachment Court. Di po ba? Ang sabi ni ni Laila De Lima sa interview niya kay Ted Filon, dapat hindi nagpabigla-bigla itong ombudsman nung natanggap nila yung furnished na copy, yung complaint ng House of Representatives. Kasi nag-summon agad itong ombudsman kay VP Sara at dun sa complainant, si Joel Chua, na tinatanggi naman niya ngayon na hindi raw siya complainant. Siya yung chairman ng committee. So, nung inaksyonan na ng ombudsman, sinomon na itong sila VP Sara, kampo ni VP Sara. Dapat daw, sabi ni De Lima, dapat humingi muna ng clarification ang ombudsman. Narinig ko yung clarification. Yung Senate Impeachment Court humingi ng clarification sa House of Representatives. Galit na galit kayo. Tapos i-advise mo ngayon sa ombudsman, dapat humingi muna ng clarification. Nakita nyo kaipokritohan nitong mga taong ito? Kapag yung clarification hindi pabor sa kanila, galit sila, galit. Kapag gusto naman nila ng clarification, yan kasi, gusto kasi nilang iurong yung complaint. Kasi nga, nagkamali sila. Mga tatanga-tanga kasi. Ang inuuna, makapagpamedya. Ayan, nagdemanda na kami sa ombudsman. Dinimanda na namin si VP Sara. Yun ang gusto lang nila nagkamali nga sila Tapos, yung sinasabi nila sa Senate Impeachment Court, ang bagal, delay, laging dinidelay, ang bagal. Yung ombudsman naman, ang bilis kumilos. Bakit daw ang bilis ng ombudsman? Talagang nanghihimasok, nakikialam. Di ba mga ulol? Mga ulol talaga mga asong ulol. Karamihan sa kanila o lahat sila, mga ulol na ulol sa kapangyarihan, sa pwesto, sa pera. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.